Maagang gumising si Pastor Toms Romero, habang ang liwanag ng umaga ay bahagya pa lamang sumisilip sa pagitan ng mga bubong na yero ng kanilang baryo sa labas ng Oaxaca. Ang hangin ay malamig at may halong amoy ng basang lupa mula sa ulan kagabi. Humigop siya ng mainit na kape na iniabot ni Donna Remedios, ang kanyang ina, habang tahimik silang nakaupo sa maliit na mesa na gawa sa kahoy. Bago tayo magsimula, i-like mo na at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago pa ang iba. Anak, wika ni Donna Remedios, habang pinupunasan ang mesa, mamaya, tulungan mo yung proyekto sa kabilang dulo ng baryo. May lupa roon na kailangan linisin para masimulan ang pagtatayo. Tumango si Toms. Opo, inay. Wala namang gawain sa simbahan ngayong umaga. At makakatulong din ako sa mga tao natin. Isang pastor sa murang edad, 27 lamang, ngunit may puso para sa kanyang kongregasyon. Kilala siya hindi lamang bilang tagapagturo ng Biblia, kundi bilang kaibigang laging handang magbuhat ng mabigat, maghatid ng pagkain, o umakay sa matanda sa kalsada. Pagsapit ng hapon, nandoon na siya sa bakanteng lot. Matagal na itong pinabayaan, at ngayon ay magiging tirahan ng isang pamilyang matagal nang nangangarap ng sariling bahay. Mainit ang araw, ngunit ang amihan mula sa kabundukan ay nagbibigay ng kaunting ginhawa. Pastor, dito tayo magsimula, tawag ng isang matandang lalaki, hawak ang isang pala. Kinuha ni Toms ang kanyang pala at nagsimulang maghukay kasama ang iba. Maalikabok at matigas ang lupa, puno ng ugat ng mga damong ligaw. Pinapawisan siya, ngunit masaya. Hanggang sa maramdaman niya ang isang tunog na iba, isang matigas na bagay na hindi parang bato. Napahinto siya. Sandaliin. Bulong niya sa sarili. Ibinaon niyang muli ang pala, ngunit muling tumama sa parehong bagay. Iniluhod niya ang sarili at sinimulang alisin ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Unti-unting lumitaw ang isang hubog na puti, parang bahagi ng isang lumang sisidlan. Ngunit habang pinupunasan niya ito, nakita niya ang isang mukha ng isang babae, nakapikit, tila payapa ngunit may bakas ng kalungkutan. Amang banal. Bulong ni Toms habang bahagyang nanginginig ang kamay. Hindi ito gawa sa plaster o kahoy, kundi mula sa isang lumang pinaghalong luwad at stucco. May sukat itong halos 30 sentimetro, at balot sa isang tela na halos butas na sa kalumaan. Pastor, ayos ka lang, tanong ng isang kasamang manggagawa, napapansin ang kanyang biglang pagtigil. Tumango siya at pilit na ngumiti. May nakita lang akong luma. Siguro piraso ng palayo. Itinabi niya ito nang hindi nagpapakita ng sobrang interes, ngunit sa loob niya, may kumikirot na kuryosidad. Natapos ang maghapon na parang walang nangyari. Ngunit bago umuwi, maingat niyang binalot ang imahen sa kanyang kamiseta at isinilid sa bag. Pagdating sa bahay, nadatnan niya si Donna Remedios na nakaupo sa sala, nagbuburda. Nang ilabas niya ang imahen, napatingin ito ang kanyang ina at agad tumahimik. Hindi taga rito ang berheng iyan, mababa ang boses ni Donna Remedios. Lumapit siya at tiningnan ng mabuti. Tingnan mo, anak. Parang pinipigilan niyang umiyak. Tinitigan muli ni Toms ang mukha. Totoo, nakapikit ang mga mata, ngunit ang ekspresyon ay parang may tinatagong luha. Isang kakaibang damdamin ang dumaloy sa kanya. Inay, ilalagay ko sa altar, wika ni Donna Remedios, at dinala ang imahen sa maliit na sulok kung saan may mga tuyong bulaklak at isang kandila. Gabi na, ngunit hindi mapakali si Toms. Pag-idlip niya, agad siyang napadpad sa panaginip, isang lumang kapilya, napapalibutan ng matatangkad na puno na umiindayog sa hangin. Sa gitna ng altar, ang parehong imahen ay nakalutang sa ibabaw ng isang malinaw na balon ng tubig. Mula sa langit, bumababa ang isang sinag ng liwanag, tuwirang tumatama sa kanya. Nagising siya na hingal. Ang hangin sa silid ay may kakaibang amoy, hindi alikabok, hindi kahoy, kundi amoy insenso. At ang kandila sa altar, na tiyak na pinatay niya bago matulog, ay muling nagliliyab. Kinabukasan, habang pinagmamasdan niya ang imahen, naramdaman niyang parang may nagbago sa kanya, sa bahay, sa paligid. Hindi niya maipaliwanag, pero alam niyang iyon ang simula ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Maagang gumising si Donna Remedios kinabukasan, dala ang desisyon na gawing mas marangal ang lugar para sa imahen na natagpuan ng kanyang anak. Kumuha siya ng isang lumang mesang gawa sa nara, pinunasan ito ng basang tela, at maingat na inilagay sa sulok ng sala. Sa ibabaw, inayos niya ang ilang tuyong bulaklak na marigold at isang puting kandila. Nang makita ni Toms, napahinto siya.
Inay, ginandahan mo talaga ang lugar para sa kanya, sabi niya, halos nag-aalinlangan kung dapat bang lumapit. Hindi mahalaga kung saan siya nanggaling, anak, wika ni Donna Remedios, habang inaayos ang tela sa ilalim ng imahen. Kung ang isang bagay ay nagdadala ng kapayapaan, dapat natin itong igalang. Lumipas ang ilang oras, at habang nag-aayos si Toms ng ilang papeles ng simbahan, narinig niya ang isang katok sa pinto. Pagbukas niya, bumungad si Padre Jos Luis, isang matandang pari na kilala ng kanilang pamilya mula pa noong bata pa siya. May mabagal ngunit matatag na lakad, dala ang isang maliit na bag. Toms, bati niya, nakangiti, narinig ko mula kay Remedios na may natagpuan ka kahapon. Pinapasok niya ito at dinala sa harap ng altar. Tahimik na tumingin si Padre Jos Luis sa imahen, at parang tumagal ang oras sa pagitan ng kanyang mga titig. Mas matanda ito kaysa sa iniisip mo, mahina niyang sambit. At hindi ito karaniwang gawa dito sa Oaxaca. Ang mukha parang mula sa ibang panahon. May bahagyang kaba si Toms. Padre, hindi ko alam kung bakit sa akin ito napunta. Tandaan mo, anak, tugon ng pari, ang mga bagay na tulad nito ay hindi basta sumasabay sa hangin. Laging may dahilan. Kinagabihan, dumating ang isang babae na may dalang batang lalaki. Payat, maputla, at hirap huminga ang bata. Pastor, wika ng ina, halos pabulong, sabi nila may imahen dito. Gusto ko lang magdasal para sa anak ko. Nag-atubili si Toms, ngunit agad na tinapik ni Donna Remedios ang kanyang kamay. Hayaan mo sila. Pinaupo nila ang mag-ina sa harap ng imahen. Tahimik ang lahat, maliban sa marahang pag-ubo ng bata. Lumipas ang gabi at doon na rin sila nakatulog. Kinabukasan, paggising ni Toms, nakita niyang nakaupo ang bata, ngumunguya ng tinapay na inabot ng kanyang ina, at wala na ang matinding ubo. Parang bumalik ang kulay niya, bulong ni Donna Remedios. Hindi umimik si Toms, ngunit sa loob niya ay naramdaman niya ang kakaibang init na sumiklab mula sa dibdib. Muling dumating ang mga panaginip. Mas malinaw na ngayon, ang kapilya ay nakapinta ng lumang fresko, may amoy ng insenso at bulaklak. Sa gitna, ang imahen ay nakalutang sa ibabaw ng balon, at mula rito ay umaagos ang malinaw na tubig na tumutulo sa marmol na sahig. Naririnig niya ang tunog ng tubig na tila tumatawag sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi mula sa pagbisita sa isang matandang miyembro ng simbahan, dumaan siya sa isang lumang daan na matagal na niyang hindi tinatahak. Doon, natagpuan niya ang isang maliit na kapilya, halos natatakpan na ng mga gumagapang na halaman. Sirang-sira ang bubong, basag ang mga stained glass, at amoy alikabok ang paligid. Ngunit sa likod ng altar, may isang maliit na niche na tila iniwang bakante. Parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Hindi niya maipaliwanag, ngunit alam niyang para roon ang imahen. Pag-uwi, sinabi niya ito kay Donna Remedios. Kung gusto niyang lumipat doon, anak, hindi natin siya pipigilan, wika ng matanda, may halong takot at paggalang. Kinabukasan, maghapon niyang nilinis ang kapilya, tinanggal ang mga sapot ng gagamba, winalis ang makapal na alikabok, hinugasan ang sahig ng tubig at suka, at naglagay ng mga sariwang bulaklak sa altar. Maingat niyang binalot sa puting panyo ang imahen at dinala ito sa kanyang mga bisig patungo sa kapilya. Pagdating doon, marahang inilagay niya ito sa niche. Sa mismong sandaling sumayad ang base nito sa bato, narinig niya ang isang banayad na pagbulwak mula sa sahig. Tumingin siya pababa. Mula sa isang bitak sa pagitan ng mga lumang marmol, lumalabas ang malinaw na tubig, dahan-dahang bumubuo ng maliit na lawa sa liwanag ng kandila. Hindi pa lumilipas ang 2 araw mula nang lumitaw ang malinaw na tubig sa sahig ng kapilya, kumalat na ang balita sa buong baryo. Una, sa bulungan ng mga kapitbahay na nagmamasid mula sa pintuan, pagkatapos ay sa mga tsismis sa palengke, at di nagtagal, umabot na ito sa mga bayan sa paligid. May balon ng tubig buhay sa lumang kapilya, sabi ng ilan. Tubig na pinagpala, dagdag ng iba, habang may ilang tumatawa at nagsasabing iyon ay simpleng tubig ulan na sumingaw mula sa lupa. Isang umaga, habang nililinis ni Toms ang pasukan, napansin niya ang isang grupo ng 3 matatandang babae na papalapit, may daladalang rosaryo sa kanilang mga kamay. Sunod-sunod silang yumuko ng pumasok, at walang imik na lumapit sa lugar kung saan umaagos ang tubig. Isa sa kanila ay lumuhod at pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang panyo na binasa sa tubig. Maya-maya, pumasok naman ang isang lalaking may kasamang bata na nakasaklay. Hindi sila nagpakilala, dumiretso lang sila sa harap ng imahen.
Tahimik silang nanalangin at bago sila umalis, ibinuhos ng lalaki ang kaunting tubig sa kamay ng bata at pinahid sa kanyang tuhod. May bahagyang ngiti sa mukha ng lalaki nang tumango siya kay Toms bago sila lumabas. Sa sumunod na mga araw, dumami pa ang dumating. May mga Katoliko na may dalang imahen ng kanilang mga patron, may mga kapwa pastor na tahimik lamang na nakatingin, at may mga taong halatang walang relihiyon, ngunit dala ng kuryosidad. Ang ilan ay nagdala ng bote para punuin ng tubig, ang iba'y umuupo lamang at nanonood, para bang naghihintay ng isang senyales. Habang lumalaki ang bilang ng mga dumadalaw, nagsimulang lumitaw ang mga kwento. May matandang babae raw na halos hindi na makakita, ngunit matapos banlawan ang kanyang mga mata gamit ang tubig, nagsabi siyang mas malinaw na ang kanyang paningin. May bata raw na ilang linggong nilalagnat, gumaling matapos pahiran ng tubig ang kanyang noo. Ngunit kasabay ng mga kwento ng himala, nagsimula ring pumasok ang mga pagdududa. May ilang dumadaan at mapang-uyam na nagbubulong, sigurado akong may tubo yan sa ilalim. May isa pang lalaki na narinig ni Toms na nagsabi, gawa-gawa lang yan para kumita. Sa bawat ganitong komento, ramdam ni Toms ang bigat sa kanyang dibdib, ngunit pinipili niyang manahimik. Isang hapon, habang pinapahinga niya ang kanyang likod mula sa maghapong paglilinis, isang kotse ang huminto sa labas ng kapilya. Bumaba mula rito ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng itim na sutana, at may dalang maliit na bag. Sumunod sa kanya ang dalawang kabataang kalalakihan na mukhang seminarista. Lumapit sila sa pintuan, at sa mababang boses ay nagpakilala ang nakatatanda. Ako si Padre Esteban Aranda, ipinadala ng obispo para makita ang sinasabi nilang milagro, anya, malamig at walang emosyon ang tinig. Pinapasok sila ni Toms, at pinanood ang paraan ng pari na para bang sinusukat ang bawat sulok ng kapilya. Tumigil si Padre Esteban sa mismong lugar kung saan umaagos ang tubig. Yumuko siya, kumuha ng kaunting tubig gamit ang kanyang palad, inamoy ito, at saka tumingin kay Toms. Wala bang ibang pinagmumulan nito? Tanong ng pari, direkta at medyo mabigat ang boses. Wala po, Padre, sagot ni Toms, mahina ngunit tiyak. Lumabas lang ito nang ilagay namin ang imahen dito. Hindi nagkomento si Padre Esteban. Umikot siya sa kapilya, tiningnan ang imahen, at ilang minutong nanatiling nakatitig dito na para bang may hinahanap sa kanyang loob. Pagkatapos, umupo siya sa isang bangko at nanahimik ng halos isang oras, walang sinasabi kahit kanino. Nang tuluyang tumayo, lumapit siya kay Toms at bahagyang tumango. Susulat ako ng ulat sa obispo, maikli niyang sabi, bago tuluyang umalis kasama ang kanyang mga kasama. Pagkaalis nila, naiwan si Toms na nag-iisa sa kapilya. Umupo siya sa harap ng imahen, pinagmamasdan ang maliliit na patak ng tubig na patuloy na dumadaloy mula sa bitak sa sahig. Sa katahimikan ng gabi, napapikit siya, at hindi na malayan na dahan-dahan siyang nadadala sa isa na namang panaginip. Naroon muli ang kapilya sa kanyang panaginip, mas maliwanag kaysa dati, mas malinaw ang bawat detalye. Nasa gitna pa rin ang imahen ng Birhen, ngunit sa pagkakataong ito, may nangyaring hindi pa niya nasaksihan. Dahan-dahan, bumukas ang mga mata nito, at tumingin direkta sa kanya. Walang salitang binitiwan, ngunit ang titig ay sapat upang patindigin ang balahibo sa kanyang batok. Nagising si Toms na humahabol ang kanyang hininga, at ramdam niya na nagsisimula pa lamang ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, nanatiling tahimik ngunit mapagbantay ang diocese. Wala silang inilalabas na opisyal na pahayag, ngunit malinaw kay Toms na binabantayan ng simbahan ang bawat galaw. May mga bagong mukha na dumadalo sa kapilya, hindi bilang mga deboto, kundi bilang mga nagmamasid. Ilang araw lang, nagsimulang lumabas ang mga artikulo sa lokal na pahayagan at mga segment sa radyo na may parehong tono, mga tanong, hindi direktang paratang. Himala o haka-haka? Tubig mula sa kalikasan o gawa ng tao? Habang nagwawalis si Toms isang umaga, napansin niya ang matitingkad na pulang letra sa harapan ng kapilya, mentira. Malalaking titik, magaspang ang pagkakapinta, tila minadali ngunit puno ng galit. Napahinto siya at tiningnan ito ng matagal. Hindi niya alam kung mas nararamdaman niya ang sakit o ang hiya, ngunit kinuha niya ang balde ng tubig at brush at sinimulang burahin ang mga marka, isa-isa, kahit tumatagos sa ilong niya ang amoy ng pintura. Pagsapit ng gabi, habang tahimik na nakaupo si Donna Remedios sa altar, may narinig silang bahagyang ingay sa labas. Nang buksan ni Toms ang pinto, may sobre na nakapatong sa paanan. Walang pangalan, walang lagda. Binuksan niya ito at nabasa ang mga salita, "Est jugando con fuego, naglalaro ka ng apoy."
Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa, at pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at inilagay ang sulat sa ilalim ng Biblia sa altar. Sa mga sumunod na araw, ramdam ni Toms ang bigat ng sitwasyon. Sa kanyang mga sermon sa maliit na simbahan, pilit niyang ipinapakita na matatag siya, ngunit sa loob-loob niya, hati ang kanyang puso. Pastor siya, at responsibilidad niya ang mga tao. Ngunit ang himalang ito, kung himala nga, ay nagsisimulang maging sentro ng atensyon na hindi na niya kontrolado. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga kandila, may marahang kumatok sa pinto. Nang buksan niya, bumungad ang isang matangkad na lalaking may mabait na ngiti at mapagmatsyag na mga mata, si Padre Julian Quartz. Toms, anak, bati nito, marami na akong naririnig. Naalala ko pa noong maliit ka, lagi kang nakaupo sa harap ng simbahan, habang naghihintay sa iyong ina. Napangiti si Toms kahit naramdam niya ang tensyon. Padre Julian, hindi ko inasahan na pupunta kayo. Pumasok sila at umupo sa isang bangko. Pinakinggan ni Padre Julian ang kwento mula sa simula, ang paghuhukay, ang imahen, ang unang gabi ng panaginip, ang tubig na biglang lumitaw. Tahimik lang siyang nakikinig, paminsan-minsan tumatango, ngunit walang ini-interrupt. Toms, wika niya matapos ang mahabang katahimikan, minsan, pinipili ng Diyos ang hindi natin inaasahan. Hindi para ilagay sila sa gitna ng kasikatan, kundi para subukin kung hanggang saan ang kaya nilang buhatin. Tumango si Toms, ngunit alam niyang wala siyang malinaw na kasagutan. Hindi ko ito hiniling, Padre. Pero parang hindi ko rin kayang tumalikod. Kinabukasan, isang grupo ng mga tao ang dumating para sa isang simpleng panalangin sa kapilya. Walang nakaplanong misa, walang opisyal na ritual, basta mga taong gustong magdasal. Humarap si Toms, nagbukas ng Biblia, at nagsimulang magbahagi ng ilang salita tungkol sa pananampalataya at pag-asa. Tahimik ang lahat, tanging huni ng hangin at bahagyang patak ng tubig mula sa sahig ang maririnig. At sa gitna ng kanyang pananalita, napansin niya ang isang pagbabago sa liwanag sa paligid ng imahen. Napatigil siya. May maliit, malinaw na patak na bumubuo sa gilid ng kanang mata nito. Dahan-dahan, ang patak ay gumulong pababa sa pisngi ng imahen at nahulog, hindi sa balon, kundi sa mismong sahig ng altar. Walang sumigaw, walang nagsalita. Ngunit ramdam ni Toms ang sabay-sabay na paghinga ng lahat, parang nahuli sa iisang tibok ng puso. Ang patak ng luha mula sa mata ng imahen ay bumagsak sa mismong sandaling isang batang babae na may muletas ay nakatayo sa harap ng altar. Maputla siya, payat, at nakapikit habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ina. Katabi nila, isang babaeng may suot na maitim na salamin at hawak na kamera ang nakamasid, isang mamamahayag mula sa kabisera na matagal nang kilala sa kanyang matapang na mga balita. Tahimik niyang kinukunan ng video ang lahat, walang ini-interrupt, para bang alam niyang may mangyayari. Pagbagsak ng patak sa sahig, tumigil sa pagdarasal ang ina ng bata at tumingin sa anak. Dahan-dahang ibinaba ng bata ang kanyang mga muletas, para bang sinusubok kung kakayanin ng kanyang mga binti. At sa lahat ng nakamasid, isang bagay ang nangyari na walang makapaliwanag, nagsimulang umusad ang kanyang mga paa, unay mabagal, pagkatapos ay tuluyang nakatayo ng tuwid. Umiyak ang ina, napayakap sa anak, at sabay silang napaluhod. Sa gilid ng altar, napatigil ang mamamahayag sa paghinga. Kaagad niyang binuksan ang kanyang telepono at sinimulang mag-live broadcast. Sa loob lamang ng ilang minuto, libo-libong manonood na mula sa iba't ibang lugar ang nakatunghay sa eksenang iyon. Mga komento tanong ang bumaha, totoo ba ito? Milagro. Ipakita pa. Fake yan. Ngunit anuman ang sinasabi, walang pumipikit, lahat nakatutok. Mula sa gabing iyon, parang may sumabog na bagyo sa labas ng maliit na baryo. Sa umaga, bumaba mula sa mga bundok ang mga taong naglakad ng magdamag. May mga pamilyang sumakay ng bus mula sa malalayong bayan, at mayroon pang ilang naglakbay sakay ng kabayo at kariton. May mga nagdala ng kandila, bulaklak, bote para sa tubig, at may ilang dumating ng walang dala kundi ang kanilang sariling panalangin. Sa bawat araw na lumilipas, lalo ring tumitindi ang presyon. May mga reporters na sumusubok pumasok sa kapilya para kumuha ng larawan kahit walang pahintulot. May mga taong nais makapanayam si Toms para sa telebisyon. May ilan ding pumupunta lamang para mag-selfie sa tabi ng imahen. Hindi ito ang paraang inaasahan niya na tatanggapin ng mundo ang nakita niyang himala. Ngunit kasabay nito, mas lalong sumisidhi ang debosyon ng ilan. May mga nag-aalay ng pagkain para sa mga bumibisita. May mga kusang naglilinis ng pasilyo at nagpapalit ng bulaklak sa altar.
Isang gabi, habang nakaupo si Tom sa harap ng imahen, dala ng matinding bigat sa puso, kumuha siya ng papel at nagsimulang sumulat. Hindi ko alam kung bakit ako ang pinili mo. Hindi ako santo, hindi ako marunong sa himala. Pero kung narito ka, at kung ito'y para sa kabutihan, ipagpapatuloy ko. Kahit pagtawanan ako, kahit husgahan, kahit isara ang pintuang ito, hanggat may hininga ako, ipagtatanggol ko ang lugar na ito. Maingat niyang inilagay ang sulat sa ilalim ng maliit na telang puti na nakapatong sa altar. Walang sinuman ang nakakita sa kanya. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, may nakita siyang isang kahong-kahoy sa pasukan ng kapilya. Malinis ang pagkakagawa, may simpleng ukit ng krus sa ibabaw. Nakadikit dito ang isang maliit na papel na walang pirma, para sa muling nagtataas ng may pananampalataya. Binuksan niya ito at natagpuan ang ilang bagong kagamitan para sa pag-aayos, ilang set ng malilinis na damit, at isang krus na inukit ng kamay, magaspang ngunit puno ng sining. Hawak ang krus, napahinto si Toms. Ramdam niya ang bigat ng kahulugan nito. Sa labas, nagsisimula ng magtipon ang mga tao, at sa kabila ng pagod at takot, may kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. At habang inilalagay niya ang krus sa tabi ng altar, naisip niya na ilang araw na lamang at matatapos na ang pagsasaayos ng kapilya. Malapit na ang araw na ilalagay niya ang huling bato, ang tanda ng pagtatapos ng pisikal na gawain, ngunit marahil simula ng isang mas malaking laban. Maaga pa lamang, bago sumikat ang araw, ay nagsimula ng magdatingan ang mga tao sa kapilya. May mga dumating na mag-anak sakay ng lumang truck, may naglakad ng halos 1 oras mula sa kabilang baryo, at may ilan pang mula sa malalayong bayan na halos hindi nagsalita habang pumapasok. Sa bawat isa, may dalang kandila, bulaklak, o simpleng ngiti na nagkukubli ng emosyon. Pagsapit ng umaga, higit 200 katao na ang naroon. Ang ilan ay nakaupo sa mga bangkong kahoy, ang iba'y nakatayo sa labas, nakasilip sa pinto. Ang paligid ay amoy bulaklak at tunog ng mahihinang bulungan ng panalangin. Sa gitna ng lahat, si Toms ay nakatayo sa harap ng altar, hawak ang maliit na martilyo at ang huling batong ilalagay sa bagong ayos na altar. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Hindi ko alam kung paano magsimula sa harap ninyo, sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses. Hindi ito isang malaking templo na gawa sa marmol. Wala itong gintong pintuan o mga kampanang maririnig sa malayo. Pero para sa akin, at marahil para sa ilan sa inyo, ito ay isang lugar kung saan may puwang ang bawat pusong handang makinig. Tahimik ang lahat, tanging huni ng hangin sa labas ang naririnig. Kung may nararamdaman kayong kapayapaan dito, kung may nabubuo sa loob ninyo kapag nakatingin kayo sa kanya, sabay tingin niya sa imahen, kung may nadarama kayong pag-asa tandaan ninyo, hindi ko ito pag-aari. Ang lugar na ito ay para sa inyo. Dahan-dahan niyang inilagay ang huling bato sa gitna ng altar, marahang pinalo ng martilyo, at para bang sa bawat hampas ay may kasamang panalangin. Pagkatapos ay humakbang siya paatras at tinitigan ang altar. Isa-isang lumapit ang mga tao, nag-aalay ng bulaklak at kandila. Sa ilang minuto lamang, naging parang bundok ng kulay at liwanag ang harapan ng altar, bawat isa'y simbolo ng isang panalangin o pasasalamat. Habang lumilipas ang oras, unti-unting umalis ang karamihan. Naiwan ang mga kandilang patuloy na nagliliyab at ang mga bulaklak na nagpapabango sa hangin. Nang dumilim na at tuluyang natahimik ang paligid, isinara ni Toms ang pinto, ngunit nanatili sa loob. Umupo siya sa isang bangko, nakaharap sa imahen, at tahimik na nagdasal. Hindi na siya humingi ng tanda o sagot, sapat na sa kanya ang katahimikan at ang presensya na nararamdaman niya sa lugar na iyon. Lumipas ang mga oras. Ang kandila ay dahan-dahang nauupos, at ang labas ng kapilya ay tahimik maliban sa malayong huni ng kuliglig. Sa kalagitnaan ng kanyang pagninilay, bahagyang ipinikit ni Toms ang kanyang mga mata, ramdam ang malamig na bato ng bangko at ang init ng liwanag mula sa altar. Nang unti-unting lumitaw ang unang sinag ng araw, pumasok ito sa sirang bahagi ng bintana, dumiretso sa mukha ng imahen. May kung anong nag-iba. Lumapit si Toms, mabagal, para bang natatakot masira ang sandali. At doon niya nakita, sa mga kamay ng birhen ay may isang puting bulaklak, bago pa at may patak pa ng hamog. Walang sinuman ang pumasok magdamag, at wala siyang ideya kung sino ang naglagay. Ngunit sa halip na maghanap ng sagot, umiti siya, at sa mababang tinig ay bumulong, "Gracias, Inay." Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe. Kasi ang mga ganitong kwento, dapat ikaw ang unang makakaalam.